So good day guys, welcome to our channel. And for today's video, magpapalit tayo ng langis. Yan, medyo dark na. So magche-change oil tayo ngayon. Ang basic tools, yung number 14 na box wrench, handle kung sakaling mahigpit, number 14 na socket, ating torque wrench mamaya paghigpit, at syempre yung ating strap wrench para sa oil filter. At syempre pagka magde-drain tayo ng langis, kailangan medyo na-warm up natin yung makina, no? Para yung langis niya mas madaling bumaba. Ito galing sa under to, kanina lang. Medyo napasettle down naman natin, kaya ngayon i-drain na natin. Punta naman tayo ngayon dito sa ating oil filter. At sa paglalagay naman ng ating bagong oil filter, ang ginagawa ko dito is sinasalinan ko muna yung oil filter ng langis bago ibalik doon. At huwag din kalimutan na pahiran ng manipis na langis tong seal niya. At ngayon naman, balik tayo dun sa drain plug. Check natin, wala nang tumutulo. Napalitan ko na rin yung washer neto. At kanina sabi ko, gagamit tayo ng torque wrench para sakto yung higpit natin. At according to manual, nakaset dapat siya sa 35 Newton meters. So, sinet natin siya sa 35 Newton meters. Okay.
At ito na guys, salin natin yung langis. Ang gamit ko nga pala is fully synthetic 0W20 as recommended dun sa kasa at sa manual. According to internet, ang interval ng palit ng polysynthetic is 10,000 miles. So, ginugol ko siya. So, parang nasa 16,000 kilometers. Pero, since parang natatagalan ako sa kanya, syempre para maiwasan natin yung mga sludge. So, ginagawa ko pa rin sa kanya is yung parang normal na change oil na recommended ng kasa, which is 4 months or 5,000 kilometers, whichever comes first. Oil capacity nga pala ng makina nito na K15B is according to manual is 3.6. So ayan, naisali na natin 3.6. Paanda rin lang natin ng konti tapos hintayin natin mag-settle, tapos check ulit natin yung oil level mamaya. A few moments later. Ayan, napatay na natin yung makina. Settle lang natin konti. Tapos check natin mamaya ulit yung level. So ayan na guys. Medyo matagal-tagal ng nakahinto. Check natin yung langis ngayon. Ayan. Nagpas lang ng konting-konti dun sa top level mark. Okay na yan. At yan, napalitan na natin yung langis ng ating Suzuki XL7. Kung may napulot o natutunan kayo sa video natin ngayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po sa panonood at see you on the next video.